ibang energy today. Narito tayong muli ang inyong coolest classroom barkada na syempre nasa labas ng classroom ngayon na makikibahagi sa mga estudyante ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Thanks so much, guys. At syempre, mukhang ready at excited na kayong lahat para sa ating magaganap na talakayan maya-maya lamang. Ako rin naman ay hindi na rin makapagantay dahil isa na namang itong hot issue na syempre pinag-usapan na natin before pero gusto namin malaman ang inyong opinion tungkol dito. Kaya naman, get yourselves ready para sa batuhan ng mga kuro-kuro at mga impormasyon dito lamang sa Schoolmates! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, There has been a long discussion and still an ongoing debate sa ating issue ngayong araw na ito. Nitong buwan lamang ng Pebrero ay inaprubahan ng Committee on Dangerous Drugs at Committee on Health ang isang proposed bill aiming to legalize the use of cannabis for medicinal purposes. Guys ha, medicinal purposes. Nakasaad daw sa bill na ito na cannabis shall only be utilized for medicinal purposes only at hindi para sa recreational purposes na nababanggit parate. Binigyang diin din ng Congressman Robert Ace Barbers na walang probisyon sa bill na magbibigay daan sa recreational use at recreational pot sessions ika nga daw at considered as dangerous drug pa rin ang marijuana. Ngunit ayon sa Philippine Medical Association, ang paggamit ng cannabis for unproven medical indication ay nakakasama. Ayon sa grupo, ang pag-legalize ng cannabis ay maaaring magbigay ng maling mensahe, lalo na daw sa ating mga kabataan na ito ay kinokonsiderang safe substance ng ating gobyerno. So, sa tingin nyo ba, schoolmates, dapat ba or hindi dapat ma-legalize ang paggamit ng medicinal cannabis sa ating bansa? At ngayon naman, maririnig natin at syempre, habang nag-iisip kayo tungkol sa ating topic ngayon, ay kikilalanin naman natin ang unang grupong naniniwalang dapat ma-legalize ang medical cannabis. Narito sina Jerome, Jade, and Denise. Pabor po kami sa legalization of marijuana for medical use sa ating bansa dahil alam naman natin na napakadaming health benefits nito lalo na sa medisina. At ito na rin siguro ang time para sa atin to progress in medicine dahil tayo ay napag-iiwanan na ng iba't ibang karatig bansa dahil iniisip natin na ang cannabis ay para lamang sa mga adik at hindi para sa magandang naidudulot neto sa ating bansa. Alright, maraming salamat, Jerome. At syempre, narito rin ang ikalawang grupo na sumasalungat sa legalization of medical cannabis. At para rito, let's all welcome Danica, Kurt, and Leslie. Hindi ako pabor sa pagli-legalize ng marijuana or cannabis for medical uses sa ating country because of the three main reason. Unang-una yung bad effects for cannabis and yung lack of scientific evidence dito. Kagaya na lamang ng sinabi ni Dr. Tony Liachon na mas marami pang bad effects ang naidudulot ng cannabis sa ating pangangatawan at ating kaisipan. Pangalawa, yung implementation and yung regulatory framework. Kagaya ng sinabi ni Senator Pia Cayetano sa Senate Bill 230, mas kinakailangan natin yung komprehensibo at maayos kung paano ba magkakaroon ng consumption, distribution, at making ng marijuana or cannabis sa ating bansa. At ang panghuli ay yung lack of scientific data na hindi natin maiiwasan na wala pang sapat na kaalaman ang mga iba rito at hindi pa natin malalaman na handa na ba ang publiko para dito. Alright, maraming salamat sa panimulang statements ng ating grupo. Napakinggan natin ang pambungan na pahayag ng dalawang grupo natin and they have both delivered their opening statements. Pero schoolmates, syempre hindi lang sila ang may opinion sa ating topic dahil kasama rin natin ang mga schoolmates natin dito sa
pamantasan ng lungsod ng Marikina. Okay, so kanina off-screen, kinausap ko kayo at sinabi ko na pwedeng ma-involve or pwede rin makialam ang ating live audience na mahayag ang inyong mga opinion. Dahil nga later, bibigyan namin kayo ng airtime na tanungin ang inyong mga katanungan or mga follow-up questions sa ating mga debaters. At kaya naman abangan nyo lamang yan dahil yan ay mangyayari maya lamang. Maaari rin po kayo makisali sa ating diskusyon ng mga netizens naman natin, both on social media natin sa @schoolmates, both on Twitter, on Instagram, and on Facebook. At syempre magpadala lamang po kayo ng inyong mga komento, lalo na sa comment section ng topic na ito. Bukod dyan, schoolmates, mamaya ay meron din tayong pipiliin na schoolmates best speaker. So guys, galingan nyo. This is your chance to shine. Kaya naman sa aming pagbabalik, ating alamin kung ano nga ba ang masasabi ng iba pa nating team members tungkol sa ating usapin dito lamang sa Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! So kanina narinig nga natin ang opening statements ng ating mga team leaders ng magkabilang grupo on the topic of legalization of cannabis for medicinal purposes here in the Philippines. Ngayon naman ay maririnig natin ang punto ng magkabilang grupo mula naman sa kanilang mga team members. So sisimulan natin yan kay Denise. Matagal nang ginagamit for medical purposes ang cannabis. Isa sa mga bansang gumagamit nito ang China at India back in 19th century pa. So mapapatunayan dito na may maganda siyang epekto. At sa kasalukuyan, 70 countries na ang gumagamit at nag-legal nito sa buong mundo. So paano natin malalaman kung ang Pilipinas hindi susubukan? Ay, thank you so much, Denise. Ano naman ang masasabi mo dito, Leslie? Alam natin na marami siyang side effects, ngunit mas lamang dito ang mga negative effects ng marijuana. Nakakapanghina to ng ating brain function, which is a main component kung bakit natin iniiwasan yung paggamit ito in the first place. That's why legalization of marijuana should not be implemented as it will affect all lives of the Filipino people. Alright, thank you so much. Ano naman ang masasabi mo dito, Jade? Masasabi ko lang dyan, marami ng mga negative effects na nakikita nating gamot. Bakit hindi natin tinutuligsa ito? Ang marijuana sa makatuwid, no? Alam naman natin na ganun lang yung side effects. Compare natin sa mga drugs na ginagawang testing ground yung area natin. So bakit hindi natin masubukan yung talagang natural? Walang halong chemical, di ba? Mismo nang galing sa lupa. Ika nga. Di ba? Bakit natin papairalin yung Alright, thank you so much, Sabi ko. Jade. Okay, Danica, ano naman masasabi mo dito? Medyo iba ang pep squad ni Jade kanina. Danica. Ayan. So, tatayo ako kasi I think deserve ng lahat na may tatakto sa isipan natin. Hindi natin ikinakaila na maaaring ang merong medicinal benefits ang paggamit ng medicinal marijuana, pero hindi natin maikakaila na nakasasama ito ngayong ang Pilipinas ay isa sa mga bansang na-dominate sa mga bansang nagbebenta ng marijuana kahit pa hindi pa ito legal sa atin. So, what more kapag na-legal na siya? And sa sinasabi niyong makisabay sa ibang bansa, hindi natin pwedeng piliting makisabay kung i-risk natin ang public health ng bansang ito. So, kung sa sinasabi niyo, kung makikisabay ba o ang risk ng mga tao or ang kalagayan ng mga tao, sa makikisabay pa rin ba kayo? Kasi ang pinupunta natin dito is yung the right to public health and security ng mga tao. So, ang pagliligalisa ng medicinal marijuana ay maaari mangyari pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon dahil hindi pa tayo handa at hindi pa handa ang mga tao. Thank you so much, Danica. May pagtayo na naganap mula sa ating last member. Thank you so much sa ating mga debaters dahil unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. O, di ba? Lahat kayo interesado? Ano naman kaya ang reaction dito ng PL Marians? Guys, ano ang emoji na itataas ninyo? Do you want or do you not wanna legalize cannabis in the Philippines? Guys, medicinal use to, ha?
stating the grounds. Is it a yes? A no? Yes? So, okay. Ang daming sumisigaw sa background, so siguro wala lang sila mga emojis. But thank you so much, guys. Sana mamaya sa ating free flow discussion ay maaaring mas mapalawig pa or mas maging decisive pa yung ating audience regarding this topic. So once again, all our members have expressed their opinions on our topic, and for sure, marami pa silang mga pasabog mamaya. Kaya naman, dito lamang tayo at tumutok sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Andito na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay tayo ng ilang katanungan sa ating mga debaters at hahayaan namin kayong magbardagulan. Wow, magsagutan lang naman. Pero syempre, paalala lamang po sa lahat ng nanonood at syempre sa audience natin, yung programa nating Schoolmates, hindi siya nagdidikta kung ano yung tama or mali. Ang gusto natin is that mabigyan ng platform ang bawat kabataan na mag-voice out ng kanilang kaisipan. Kasi gusto lang naman natin na mapalawig kung ano yung alam at kung ano yung dapat malaman pa ng mga kabataan hinggil sa mga ganitong uri ng katanungan. So, let's begin. Ang first question natin ay, isa sa mga challenges sa pag-legalize ng medical cannabis ay ang regulation nito, which I'm sure nabanggit nyo na kanina. Ano-ano nga bang rules ang dapat masama para maisabatas yung medical legalization ng medical cannabis? And sa tingin nyo, paano ba siya dapat properly ma-regulate? Ang tanong is how, ha? How? How can we properly regulate legalization of medicinal cannabis? Simulan natin. Let's go. Ganito po kasi yan, in legalization of medicinal marijuana is kailangan is galing sa doktor, prescribed by doctor. So kung inaano nyo or sa tingin nyo problema yon, magiging problema yon kasi hindi natin makokontrol yung paglabas ng medical marijuana sa iba, it is the problem of the system because we are mainly focused on the medicinal, which is imply only on the hospital itself. And that's all. Thank you. Okay. Tingin nyo, sa mga opposition, sa tingin nyo, paano nga ba mas properly ma-regulate? Or meron ba kayong ibang way para ma-regulate ang paglabas, distribution, usage, disposal ng medicinal cannabis? Unang-una, ayusin muna yung pinapatupad o yung ihahain sa Senado. Yung kagaya nga ng sinabi ko, sabi ni Senador Pia Cayetano na ayusin muna, magkaroon muna tayo ng komprehensibo at malinaw na pagkakaroon ng pag-iimplementa at pagre-regulation sa marijuana sa Senate Bill 230. Hindi natin maiiwasan dito na hindi natin malalaman kung paano ba natin mabibigyan ng distribution, consumption at paggawa nito. Ang kagaya nga ng sinabi ng aking kakampi dito, kaya ba ng ating gobyerno na paigtingin at hindi ipakalat na ngayon nga lang na hindi pa legal ang paggamit ng marijuana ay hindi na nila kayang paigtingin at magawan ng solusyon ang pagkalat at paggamit nito. Kaya ba ng publiko na maging maayos at maging magkaroon ng tamang knowledge about dito. Kaya, ayun. Okay. Sige, meron lang akong follow-up, no? I'm sure medyo hindi siguro ito part ng mga napag-isipan ninyo. Ano sa tingin nyo ang role ng mga kabataan on ensuring the proper regulation, distribution, and use ng medicinal cannabis? Kasi given na ang setting is mga paaralan, pag ba pinag-aralan ito, kung paano ito dinistribute, or merong, for example, infirmary or clinics that will probably use it as part of parang taking away pain, di ba? Isa sa mga ano yun ginagamit ang medicinal cannabis to help alleviate pain, lalo na sa mga terminally ill patients. Ano sa tingin niyo yung role ng mga kabataan dito? First of all, the role ng mga kabataan is unang-una, is i-regulate natin, control ourselves, ika nga. Huwag natin masyadong abusuhin ang mga gamot na dapat para sa sakit. Kasi yung mga gamot na ganon, hindi siya ginagamit for recreational na parang, kailangan kong magpahinga na ganito. No. Yung mga ganong gamot po is for physically, not for mentally as I stated po. Hindi po siya ganong epektibo dahil
yung pagkokonsampu nun nakaka-addict. So, sa mga kabataan, regulate ourselves, kontrolin natin. Tsaka, kung may makikita man po tayong illegal na ganon, huwag po tayong mahihiya o matatakot na magsumbong sa ating mga kinauukulan sa loob man ng paaralan o sa labas ng ating paaralan. Sinasabi mo na sa tingin mo ang kabataan ay kailangan sumunod sa regulation nito. Ngunit, ayon sa mga statistical data na linalabas ng gobyerno, marami sa kabataan ang nalulung na mismo sa paggamit nito. So, in reality, mahihirapan tayong mag-regulate ng sinasabi mong legalized marijuana dahil hindi sapat yung sinasabi nating regulations dahil walang masyadong maayos na platform yung gobyerno kung paano nila i-regulate na maayos ito sa kabataan. Kaya sa tingin ko, bilang kabataan, mahihirapan tayong makisama dito sa legalization of marijuana dahil wala pa tayong masyadong control over this issue. Alright. Sige, maraming salamat, Leslie. No? Siguro, for both our groups, mayroon tayong idadagdag na tanong. So, di ba sinabi natin kanina na we are still pursuing proper regulation of this bago siya i-implement. Meron kayong sinabi na it's only for physical ailments. Pero medicinal cannabis can also be used to treat some of mental health problems. For example, depression and anxiety. Ngayon, sa henerasyon natin ngayon, sobrang, I would like to say gas-gas when we use that mental health matters. And it could probably be used to abuse the use of medicinal marijuana. Kung sila ay maging reliant on the use of medicinal cannabis, how do we address this and other long-term effects of using medicinal cannabis? Dahil nabanggit nyo rin na wala pang sapat na ebidensya na nagsasabing epektibo ito bilang gamot. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin sa mga sa ganitong konteksto or sitwasyon ng mga kabataan? Danica. And so, when an individual, especially us students na teenagers ay naging self-reliant sa mga gantong uri ng drugs, I think the stigma na kapag drug user ka ay masama kang tao should be stopped na. Kasi ang mga drug users should be treated as patients. Kasi kaya nga sinabing self-reliant, ibig sabihin nagkakaroon na sila ng addiction, which is a type of a mental health issue. So to treat them like criminals ay somewhat not so humane. Kasi as a humanities and social science students, dapat i-advocate natin ang proper addressing ng mga gantong issue, proper substance awareness, seminars, and also pati na rin ang proper dissemination ng mga medications para sa kanila at hindi yung mas lalo pa silang dinidiscriminate at tinitignan as some lower individuals in the society. Alright. Agree ba kayo dito? Anong sa tingin nyo about this topic? Kung maging self-reliant ka at possible na ma-blame siya on the legalization of marijuana, how do you dissuade them to say na it's not the legalization of marijuana that would make them self-reliant? Okay. So ganito po kasi yan. Sa Canada, it is legal. Pero may grams na applicable or possessions na dapat meron lang sila. Pwede natin yung i-adapt sa atin ngayon. Dahil ayun naman yung kailangan natin, adaptability. May progression ang iba, kailangan din natin mag-progress when it comes sa mental and medicinal properties. Kaya ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga teenagers is turuan muna natin sila, bigyan natin sila ng proper knowledge and proper usage if ever man na naapektuhan or nagagamit sila ng ganito dahil sa kanilang mental conditions. DOH and other agencies do not actually approve in the cultivation and production of cannabis. Given na hindi siya legal pero pinoproduce at ine-export pa natin, di ba? Tingin niyo bakit siya nangyayari? Do you think that the legalization of medicinal cannabis would be cost-effective and could probably help our economy? Given na agricultural country tayo. So we're pushing both opinions on this one. Sige, anong sa tingin nyo? Would it be cost-effective or would it also increase probably yung livelihood sa ating bansa given na pwede itong makadagdag sa pandagdag na income ng ating ekonomiya?
Yes, naniniwala ako na pwede siyang maging makatulong sa economy natin since nasa tropical country tayo at alam natin na yung cannabis mas nagiging mas madali siyang itanim or mas madali siyang palaguin sa mga tropical countries. At kung magkakaroon man tayo nun, dapat magkaroon tayo ng mga centers lang kung saan nandun lang dapat yung mga plantation at makakatulong yan para magbigay ng livelihood dun sa mga tao at mabibigyan sila ng sapat na pagkakakitaan para at least nagiging parang dalawang way siya na hindi lang nakakatulong sa mga may sakit, but nakakatulong din siya para sa ekonomiya at sa hanap buhay ng mga tao. Hindi naman namin dinideny na merong economic benefits ang paglilegalize ng medicinal marijuana dito sa Pilipinas. Pero, dahil dyan sa economic benefits na yan, syempre, maapektuhan yung other aspects na kailangan nating i-consider. Kagaya ng social, cultural, and security ng bansa. Kasi, in other countries, the crime rates and the usage of marijuana is directly proportional. So ibig sabihin, there is a relationship between these two. So kapag dito sa bansang to, hinayaan natin na dinahilan natin na mayroon namang economic benefits itong legalization of marijuana while risking the security and social life of every individual, so papaano na ang mangyayari sa atin? Tsaka kasi, sa sinasabi niyong dapat may centers or proper designated areas para taniman, hindi pa rin yung nagiging sapat eh. Kasi sadly to say, ang isang cannabis ay mayroong dalawang substance kang makukuha kapag in-extract mo. Isang THC, isang CBD. Yung THC yung nakakahay, yung CBD yung medicinal. So, ang sabi ng gobyerno, ang kukunin nila yung CBD. So, saan mapupunta yung THC? We cannot guarantee kasi sa Senate Bill 230, walang nakalagay kung saan i-allocate yung mga substances na yon. Saan? Ayon ang tanong, saan? Sige, may sagot pa tayo dyan, Jade? According to our PNP statistical data, bakit po natin sinisisi ang marijuana as a number one proponent drugs na nagtutulak sa crime rate? Why we couldn't consider methamphetamine and cocaine? Diba? Bakit yun lang nga? Ika nga, sa mga taong nagmamariwana, they are more on relax, stay put in their position, and their mental state is on relaxation mode. So bakit natin sasabihin na tinutulak sila ng marijuana para gumawa ng ganto, tinutulak sila para gumawa ng isang krimen na ginagamitan ng puwersa o lakas na pawang makukuha natin sa mga drug, adrenaline shots na kagaya ng methamphetamine at cocaine. So bakit natin sinisisi lang ang marijuana, di ba? Okay, so salamat dun sa mga debaters natin. No? So just to circle back dun sa situation, ang pinag-uusapan din natin on medicinal cannabis is not only social safety, not only social security, but also health and economy. So kailangan yung atake din natin dun sa topic din natin na to, labas lang din sa pansarili ng consumption, no? So, sa mga audience ba natin ngayon, ano sa tingin nyo? Na-persuade ba kayo? Is it a yes or a no? Is it a yes or a no? Okay. Sige, siguro dito sa last question natin. Guys, sa mga senior high, I'm sure naririnig nyo lagi ito. Bakit nga ba tumataas ang or abuse of something? It's because binabawal siya. 'Di ba? Nakaka-excite daw ang bawal. O, alam natin 'yon, 'di ba? Do you think that with legalizing or meaning allowing us to have access to medicinal cannabis, again, the grounds is medicinal cannabis, will help in reducing the abuse and the recreational use of this product? Tingin nyo ba pag sinabi ng gobyerno na hindi, you can only have access to this product kung may sakit ka or merong prescription ng doktor, ay mariremove or marireduce yung recreational usage nito? Ano sa tingin nyo? Like sa pinag-uusap natin, sometimes kasi yung mga ganyang situation ay nakarely sa trends. Pag
nagamit ang isa at ipagkalat niya na ganito yung feeling, ito yung feeling, ang sarap sa feeling, syempre yung iba mai-influence. So once na malegalize na itong medical use of marijuana, malaki ang percentage na bumaba yung kaso dahil tapos na nagamit na nila, wala na silang excitement sa katawan kasi alam nila na ito ay para lang sa medical use at maganda rin na parang illegalize ito dahil para accessible na rin para sa mga tao, lalo na sa mga poor community na may mga terminal illnesses na mag-progress sa buhay nila at maging open sa lahat ng medical na dapat bigyan ng pansin ngayong araw na ito. According to philosophy, ang mga tao ay kilala na greedy. Kapag binigyan natin sila, for example, to our freedom of right or freedom of speech, kapag binigyan na tayo ng napakaraming freedom na to, lalo tayong sumusobra. Sa pagganito, sa halimbawa lamang dito, kapag binigyan tayo ng legalization of marijuana, mas lalo tayong nagigreedy, mas lalo tayong magkakaroon ng nasa mental, na nasa isip na natin na, ay pwede na tayong gumamit nito. So wala nang control ang gobyerno, hindi na tayo mapipigilan nito. And legalization of marijuana is misleading and persuading. Because you cannot tell, you do not declare nuclear bomb legal just because of the small components of the bomb is good for your life. Hindi mo masasabi na legal ang marijuana dahil may mabuti itong may epekto dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang security, ang pinag-uusapan dito ay ang karapatan ng pantao natin at ang karapatan ng publiko na magkaroon ng kaligtasan na masasabi natin na tahanan natin muli ito. Ito ay isang bansang Pilipinas, demokratiko at hindi tayo binabawasan ng karapatan dito. Okay, thank you so much. Ayan. Siguro puputulin ko muna yung discussion natin dahil marami pa naman ang magtatanong, I'm sure, sa audience natin. Pero syempre, no, sa ating mga netizens din today, ano naman ang inyong mga opinion? Don't forget to please comment at our comment sections. At ating napakinggan ang mga sagutan ng mga katanungan ng ating live audience. And when we return, dito lamang yan sa Schoolmates! At gaya nga na nabanggit ko kanina, ngayon naman maririnig natin ang katanungan mula sa live audience ng isang PL Marian. And here you go. Who are you? Where are you from? And is your mama proud? My name is Luis Cruz from Antipolo City. And my mama's proud to me. Yes, and now you should make your mama prouder. Ano ang iyong katanungan? So my answer is how strong the minority to defend yung mga nag-agree sa pag-illegal ng cannabis bilang medicinal purposes. So how strong the minorities para ma-legal dito sa Pilipinas? Kasi as I heard earlier na yung pag-defend nila sa pag-illegal ay parang hindi pa strong enough yung minorities to legal dito. Kasi nakikita ko lang yung majorities which is bad effect or bad side effects ng cannabis sa pag-illegal. Okay. So anong sagot niya dito? I think it's more for the government position, no? Sa tingin niyo, paano ba dapat mas ma-persuade pa? Or how can you make the minorities strong to ensure or at least to persuade to legalize marijuana? Actually, if you're gonna read the proposed or yung bill na sinusulong, nakalagay na doon na if maililegalize man yung medicinal cannabis, hindi lahat ng tao ay makaka-access neto. Yung mga tao lang na, yung mga physicians lang na registered at yung mga tao lang na prescribed ng mga doctors nila. Also, hindi mo po mabibili ito sa butika, gaya lang ng mga gamot na nabibili natin. Mabibili mo lang ito sa mga cannabis center at saka magkakaroon po ng monitoring data system kung saan nakalagay doon ang mga pangalan ng doctors at mga pasyente para masigurado na lahat ng makakakuha ng gamot na to ay yung mga nangangailangan lang talaga. Alright. Okay. So may follow-up question ka ba doon? I think hindi nasagot yung tanong ko kung how strong the minorities. Kasi yung pagliligal ng marijuana, isa siya sa mga cause para maging abusive yung mga teenager. As what Ate Denise said, yung availability ng marijuana sa Philippines sobrang dali. Bilang tropical country tayo, mabilis tumubo yung marijuana dito. So how strong the minorities para i-defend nyo na mas meron siyang mas malaking benefits sa medicinal purposes
magli-legal? Ayun yung tanong. Okay, so what makes you buy into legalizing marijuana? Kayo ba personally, do you want marijuana to be medicinally legalized here in the Philippines? Jade? As you stated, how strong, no? Ika nga, sabi mo. Hindi naman sila strong actually. Maraming may sakit, so therefore, marami ring nangangailangan. Hindi naman natin pinag-uusapan is how strong them. Maraming nangangailangan, maraming may sakit, na kagaya ng cancer, anxiety, depression, maraming nakakaranas niyan. Even you ask the statistical, we could say na maraming nangangailangan dahil maraming may sakit. That's all. Alright. So, okay na ba sa sagot nila? Okay. So, may I strengthen his answer? Okay. So, ang pag-legalize po kasi ng marijuana sa Pilipinas ay magiging accessible din yung mga mahihirap na Pilipino na kailangan yung marijuana. Kasi kung sa ibang bansa pa silang papagamot, kailangan nila ng malaking pera at hirap sila or sabihin na lang natin na mamamatay na lang sila ng walang pag-asa na dapat kung niligal sana sa Pilipinas ay may konti or sabihin na lang natin na nadugtungan pa yung buhay nila na para sa mapakita nila sa mga tao na yung pag-legalize ng marijuana ay ano talaga siya, okay talaga siya at para sa lahat talaga siya, okay. Alright, thank you so much. I'm sure marami ka pang katanungan at malamang ay masasagot din yan later on ng closing statement ng ating mga debaters. Given nga na kanina, I'm sure marami ka pang tanong. Ano sa tingin mo naman yung reflection or natutunan mo naman from this episode regarding sa topic of medicinal cannabis being legalized in the Philippines? I think yung only knowledge lang natutunan ko, yung nakuha ko ngayon is hindi pa talaga prepared yung Philippines sa pagliligal ng cannabis. Kasi nga, yung tanong talaga ito, how ready we are. For example, let's put it in the context sa COVID-19, pag-i-imply ng total lockdown, hindi naging prepare yung Pilipino sa pag-lockdown kasi nga hindi talaga tayo na parang nabigyan ng magandang knowledge para sa paghahanap sa total lockdown. So, yun yung pinaka-question, how ready we are. So, yun yung natutunan ko po. Alright, thank you so much. So I think yung mga ganitong uri ng tanong at reflection applies to all of us. Kung tayo nga mismo hindi tayo interesado para malaman kung bakit nga ba dapat ito ay malegalize or hindi. Thank you so much again. You may now take your seat. Ayan, also, ibang volunteer naman ang tatawagin natin, but for later naman yon. So yung mga ganitong tatanungan, no, syempre hindi lang dapat nakikialam tayo during pag-legalize na mismo. From the time na kino-conceive ito as a batas, dapat nakikialam na tayo. And with that, syempre, no, malalaman naman natin ngayon ang final statements ng ating dalawang grupo. Again, ang tanong sa atin ay dapat ba or hindi dapat malegalize ang medicinal cannabis sa ating bansa? May we start with the government position? Lahat naman ng sobra masama, gaya na lang ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pero bakit ang mga ito ay tinuturing na legal at normal sa iba? Bakit hindi natin tanggapin na ang cannabis ay may magandang epekto at maaaring makatulong sa mga karamdaman? Bakit hindi nating bigyan ng kalayaan ng iba na gamutin ang karamdaman nila na hindi nagiging addict sa paningin ng iba? Alright, thank you so much, Denise. Ano naman ang masasabi bilang closing statement ng kabilang grupo? So, ang topic natin ngayon, di ba, ay legalization of medicinal marijuana. Isa na to sa mga issues na pinagdedebatihan taon na, halos isang dekada na. Pero sa nakikita ko at nakikita nating lahat sa mga debating ito, ano ba yung mga ginagamit nilang ebidensya? Base sa China, base sa Canada, base sa United States. Bakit? Saan ba ililegalize itong drug na to? Di ba sa Pilipinas? So why not mag-invest na lang muna sa mga research about cannabis and its good and bad effects bago tayo mag-skip ng process na sa paggawa ng batas agad. Kasi ang nangyayari ngayon ay pinupush natin ang isang batas na wala pa talagang research or scientific basis in the context of the Philippines, which risks the public health and the security of the people. So sa sinasabi nyo na para makasabay, para sa innovation, para sa public health, yes, we aim for that too. We aim for another alternative medicine and we also advocate for the terminally ill patients. But we cannot just risk their health para lang makisabay sa ibang bansa. We also have to think
about its process and we have to take careful steps bago ito illegalize. Kasi para sa atin, kapakanan naman ng mga taong iniisip natin. Ang isa lang nating dapat isaalang-alang ay kung dapat na ba, kung nasusunod ba, o kung nagmamadali tayo para lang makasabay sa iba. Ayun lang. Alright, thank you so much sa ating mga debaters. Hopefully, sa live audience natin din, no, nasagot din yung ibang mga katanungan. At kung hindi pa, guys, let's do our research. Ayan, hindi magiging successful ang ating debate ngayon kung hindi dahil sa mga mahuhusay nating debaters. Guys, palakpakan ninyo yung mga sarili. Palakpakan natin sila, guys. Kanilang binali ang kanilang throat para lamang makapagsalita at makapagsabi ng kanilang mga opinion. Kaya naman guys, congratulations to all of you. Pero syempre, meron tayong pipiliing best speaker sa episode na ito. Sino guys? Sa tingin nyo, ang best speaker? Sino? Iba-iba sila. Ang best speaker ng episode na ito na nagpamalas ng husay at galing sa pakikipagdebate at argumento, ang nagpabilib sa atin sa episode na ito ay walang iba kundi si Danica Ann Gracias. Ayan. Say a few words. Did you make your mama proud? Pakipasa ang mic. Danica, what would you like to say? I would like to thank Pamantasan ng Lungsod ng Marikina firstly and the Humanities and Social Science Department, especially kay Sir Paul, sa Youth Council, and also syempre sa Lathala, may family. Also, lalong-lalo na sa mga best cheerers ko dyan sa likod. 201 Liwanag and our queen, Reynalyn Kainga. Thank you po for the support and we hope na meron kayong natutunan sa episode na ito. That's all. Alright. Thank you so much, Danica. I'm sure marami din natutunan sa inyong lahat ang ating mga mga live audiences at mga nanonood ngayon. Mamaya na kayo mag-group hug dahil ngayon naman, patuloy lamang kayong bumoto sa team na nais niyong panigan sa ating social media accounts at schoolmates at PTVPH. And guys, kung gusto niyo rin naman mag-send ang anonymous message kung ano man ang naisip niyo about this episode, DM me at Trisha Bersano sa Instagram. Bago tayo magtapos, gusto po namin pasalamatan ng energy ng buong pamantasan ng lungsod ng Marikina. Thank you so much po sa faculty members, sa mga students, sa inyong oras, sa pagpunta at pakikibahagi sa ating talakayan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Okay, so guys, pinag-uusapan natin ang medicinal cannabis. I'm sure hindi na to bago sa inyo. Social media, pinag-uusapan na to. Influencers sa ibang bansa, pinag-uusapan na to. Mga estudyante sa iba-ibang schools, pinag-uusapan na siya. Pero ano ang naiiba? Dito, sinasabi natin, only for medicinal purposes. What lacks in our country today is the proper guardrails. Sa lahat naman ng batas, di ba? Sa lahat ng batas, maaring makabuti, maaring makasama. Pero saan nag-iiba? Sa execution. Sino ang namamalakad? Sino ang nasa may kapangyarihan, di ba? Dapat nating panigan kung sino ang tama. Kailangan aralin ng mabusisi bago tayo mag-implementa ng batas. Maaari kasi na yung mga nakikinabang lamang sa ganitong uri ng batas ay yung may kapangyarihan, yung may vested interest tungkol dito. Pero, back to the topic of medicinal cannabis being used for terminally ill patients and alleviation of pain, wala naman tayong issue doon kasi lahat naman may kanya-kanyang uri ng gamot. Pero ang importante, mag-invest tayo sa science and technology ng bansa. Maraming gustong pag-aralan nito pero walang oportunidad kasi hindi naman nabibigyan ng tamang or kaukulang atensyon yung research ng bansa. Maaring tayo yung makapaglabas ng tamang research or guidance on how to actually use medicinal cannabis and not only leak or leech off from the research of other countries. So, ang main topic lang sana natin dito ay, or ang bottom line, mag-invest tayo sa science and technology ng bansa para tayo mismo yung makahanap ng sagot sa tanong kung dapat nga bang illegalize or hindi. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang